pinakamay. Iniwala ang isang miyembro ng House Prosecution Team na hindi na kailangang isabpina si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kaugnay ng pahayag ni dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta tungkol sa pag-release ng confidential funds sa isang security officer. Pero para sa isang kongresista, dapat mismong si VP Duterte ang magpaliwanag nito. May samantala, kwestiyon ng isang mambabatas ang patuloy na paglalagay ng Department of Budget and Management ng program appropriations sa pambansang pondo para sa susunod na taon. Ito'y sa kabila ng mga nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon kung constitutional nga ba ang pag-iral ng unprogrammed appropriations. Pasado alas 2 kahapon, lumikas sa mga residente sa Marikina City, partikular ang mga malapit sa Marikina River. Bunsod ito ng baha at pangamba ng pagtaas ng tubig sa ilog. Sa kasalukuyan June, nanunuluyan ang mga lumika sa iba't ibang evacuation center sa Malanday Elementary School na isa sa pinakamalaking evacuation center sa lungsod. Ay umabot po sa 375 families o halos 2,000 individual ang nanunuluyan as of alas 9 kaninang umaga. Tiniyak naman ng local government unit na nabibigyan ang mga ito ng kanilang pangangailangan tulad ng pagkain habang sila po ay nananatili sa evacuation site. Yung sitwasyon po natin dito, maayos naman. Yung pagkain, hindi sila napapabayaan. Maya't maya naman yung pag-release natin ng pagkain. Matapos ang mga pagbahang naranasan kahapon, agad na nagsagawa ng paglilinis ang Marikina Local Government kaninang umaga, August 18. Sa post ng Public Information Office ng Marikina, may kitang tulong-tulong ang mga kawani ng River Parks Authority sa paglilinis at pag-aalis ng mga basura, putik at iba pang mga kalat na naiwan ng malakas na pag-ulan kahapon. Nagsagawa rin ng paglilinis sa Tumana, Malanday Creek, alinsunod sa kautusan ni Marikina Mayor Maan Teodoro upang mapanatiling maging maayos ang daloy ng tubig. Samantala, balik normal na ang level ng tubig sa Marikina River na nasa 14.8 meters as of 5:58 ng umaga matapos itong tumaas kahapon sa 17.1 meters na umabot sa second alarm. Pero umaambon dito sa lungsod ng Maynila. Pero sa aming pag-iikot kanina, humupa na yung tubig baha sa iba't ibang mga lugar dito sa lungsod. Kung saan nalubog kahapon yung mga nasabing lugar, kahirapan talaga doon sa mga motorista at commuter yung pagbiyahe dahil na doon sa pagtaas ng tubig sa ilang mga pamunahing kalsada sa lungsod ng Maynila dahil na rin doon sa walang tigil na pag-ulan dito sa lungsod. Nag-ikot ang team kaninang umaga upang silipin ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Una na riyan ang Espanya Boulevard. Tuluyan nang humupa ang baha sa kahabaan nito dahil kung matatandaan mula umaga hanggang gabi kahapon ay lubog ang lugar na ito sa tubig baha kung saan hirap makadaan ang mga maliliit na sasakyan. Wala na rin kaming nakitang tubig baha sa tapat mismo ng University of Santo Tomas na lumubog din kahapon. Gayon din sa bandang Caico Street kung saan kagabi ay umabot pa hanggang tuhod ang baha, ngunit ganap na itong tuyo kaninang umaga. Humupa na rin ang tubig baha sa Nicanor Reyes Street malapit sa Far Eastern University hanggang sa pagtawid ng Recto Avenue. Benedict, gaano karaming basura ba ang nakuha ng mga tauhan ng DPWH mula sa kanilang paglilinis dyan sa San Juan River? Magandang umaga, June. Umabot nga sa halos pahigit na 9 na truck ng basura. Ito nga nahakot ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways dito sa San Juan River. At kanina sa pag-iikot natin ay may nagsasagawa rin ng pangongolekta ng basura dito naman sa may bahagi ng G. Araneta Avenue. Pinatayang nasa 6 na oras ang tinagal ng baha sa bahagi ng G. Araneta Avenue matapos sumapaw ang San Juan River. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kulang pa rin anya ito kaya plano nila na maglagay ng retarding basin upang nang sa ganoon ay mayroon munang maging pondo ng tubig bago ito itapon pabalik sa San Juan River. Very strict tayo ngayon, pati sa 2027. Dinouble check ko lang lahat ng gagawin nating flood mitigation dito sa QC. Coordinated lahat to kay Mayor Joy. Consistent sa drainage master plan. Sa ikalabing-anim na impeachment trial, humarap ang itinuturing na hostile witness ng prosecution para sa Article 1 ng Articles of Impeachment na patungkol sa umano'y hindi tamang paggamit ng confidential funds at irregularities sa liquidation. Sa paglilitis, idinitalye ng dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President na si Gina Acosta kung paano inilabas at ginamit ang confidential funds ng OVP. Kinumpirma rin ni Acosta na nang in cash ang 125 million pesos noong December 20, 2022
Inirelease niya ito sa security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica bilang tagapagpatupad ng confidential operations. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica? Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Nasa diskarte ng defense team kung ihaharap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pero para kay Bicol Central Party List Representative Terry Ridon, hindi na kailangang ipasapina ang pangalawang Pangulo sa ginawang testimonya ng dating Special Disbursing Officer nitong si Gina Acosta. Sa ika-16 na araw na impeachment trial, muling iginiit ni Acosta na si VP Duterte ang nag-utos sa kanyang i-release ang 125 million pesos na halaga ng confidential funds kay Colonel Raymond Dante Lachica, hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. I don't think she has to be subpoenaed to prove it. Kasi yan na ho talaga yun eh. Tinuro na ho eh. Kumbaga whether she will confirm it or not, it is for the defense to actually make, no? Hindi nakalagpas sa unang araw ng budget briefings ang nasa 112 billion pesos na alokasyon para sa on-program appropriations sa 2027 proposed national budget. Ang on-program appropriations o UA ay standby funds na maaari lamang magamit kapag natugunan ang mga partikular na kondisyon na itinakda ng batas. Kinwestiyon ni Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima ang patuloy na pag-iral ng on-program appropriations sa 2027 national budget. Ito ay sa gitna ng 4 na consolidated petitions na nakabinbin ngayon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng naturang pondo. So ay inilagay po muna siya doon sa unprogrammed appropriations. Nabalot ng kontrobersya ang mga naunang unprogrammed funds matapos gamiting pampondo sa flood control projects na kalaunan ay nasangkot sa mga aligasyon ng anomalya. Para sa mga petitioner, nagbibigay daan ng UA sa umano'y pang-aabuso sa kaban ng bayan dahil wala itong partikular na tinutukoy na programang popondohan. Tinanong naman ang tumatayong kalihim ng Budget Department sakaling maglabas na ang Supreme Court ng kanilang desisyon. Whether we are ready, kung magkaroon man po ng desisyon ang Supreme Court, definitely po the executive stands ready to comply with whatever decision the Supreme Court will have on the pending case relative to unprogrammed appropriations. Una nang sinabi ng DBM na ang panukalang 112 billion pesos ang pinakamababang halagang ipagkakaloob sa unprogrammed appropriations simula taong 2019. Work from home setup ang ipinatupad ngayong araw para sa mga empleyado at staff ng Senado. Dulot ito ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa iba't ibang lugar bunsod ng masamang panahon na dala ng Southwest Monsoon o habagat. Dahil dito, kanselado muna ang paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw maging ang regular na sesyon ng Senado. Ngunit kung magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan at pagbaha, posibleng hindi lang ang sesyon at impeachment trial ang maapektuhan, kundi pati na ang schedule ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. At kung sakaling magkaroon ng sunod-sunod na suspensyon ng trabaho dahil sa masamang panahon, tinitingnan ngayon ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pag-schedule ng budget deliberations tuwing Sabado. Well, worst comes to worst, Saturday we can make that as an option for hearings. Kung kakailangan nila. For budget hearings. Wala namang problema sa nasabing schedule ang bagong Senate Committee on Finance Chairperson na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Gayon pa. Dalawang low-pressure area at isang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. As of 8 a.m., ang isang LPA sa loob ng PAR ay nasa layong 1,170 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon at mayroong high chance na maging bagyo sa loob ng 24 na oras. Habang ang isa pang LPA sa labas ng PAR ay nasa layong 400 kilometers sa kanluran ng Calayan, Cagayan at meron ding high chance na maging bagyo sa loob ng 24 hours. Ipinahayag ni U.S. Special Envoy Jared Kushner na hindi mangyayari ang rebuilding ng Gaza hanggat hindi nagaganap ang demilitarization doon.
Ayon sa kanyang pahayag sa social media, sinabi ni Kushner na bagamat may mga plano para sa rehabilitasyon ng naturang Palestinian territory, hindi ito mangyayari hanggat hindi nagaganap ang kompletong pag-aalis ng military rule sa pamahalaan. Ang US-backed Gaza Peace Plan ay naglalayong magtatag ng bagong pamahalaang sibil sa Gaza kasabay ng complete disarmament ng Hamas at iba pang armadong grupo.